Kabanata 1431. Haha, sayang lang, napadaan ako at nakita ko ang ginawa mo. Biglang may tumalon mula sa kalapit na puno. Nakapulupot ang kanyang mga braso sa dibdib habang nakatingin kay Sofia na may makahulugang tingin. Tumingin si Sofia at naikuyom ang kamao nang mapansin niyang pareho ang uniforme ng lalaki sa tatlong nauna. Oh, ganun ba? Sayang nga para sa iyo. Kung nagkunwari kang wala kang nakita, nailigtas mo sana ang sarili mo. Dahil pinili mong magpakita, pinabilis mo lang ang kamatayan mo. Habang itinutulak ang espiritual na enerhiya sa kamao niya, mabilis siyang sumugod at sinuntok ang lalaki. Nakangiti ang lalaki at naghanda rin ng kamao nang umatake si Sofia nang walang babala. Bang! Malakas ang tunog ng magsalpukan ng kanilang kamao. Ano? Nang magtagpo ang kanilang kamao, nagulat si Sofia dahil naramdaman niyang mas malakas ang espiritual na enerhiya ng lalaki. Dinagdagan pa ng lalaki ang espiritual na lakas sa kamao niya at naitulak si Sofia ng ilang talampakan palayo. Napatres si Sofia ng ilang hakbang bago siya nakarecover. Lumapit si Severin kay Sofia at nagsabi na hindi pa matagal mula nang umabot ang lalaki sa antas na 6 na Emperor Warrior. Hindi mo siya kaya. Natahimik si Sofia. Inirapan niya si Severin at nagreklamo na dapat sinabi niya agad iyon. Akala ko pareho lang siya ng lakas ng tatlong nauna. Ngumiti si Severin. Hindi ba ikaw ang nagsabi na gusto mong makipaglaban sa mas malakas para maramdaman ang lakas mo? At saka, hindi ka naman niya agad mapapatay dahil mataas ang attainment mo. At ang totoo, sumugod ka agad bago pa ako makapagbabala. Kaya hinayaan kitang maranasan ang malaking pagitan ng lakas ninyong dalawa. Tumingin siya sa lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, narito ka na nang patayin ni Sofia ang tatlong iyon. Bakit hindi ka nagpakita at sinagip sila? Kumislot ang bibig ng lalaki at kumunat ang noo. Ayos napansin mo pala ako. Pagkaraan ng bahagyang pag-aatubili, nagpatuloy siya. Tama, narito na ako at napanood ko silang namatay. Hindi ako gumawa ng kahit ano dahil hindi ko talaga sila gusto. Masarap nga sa pakiramdam na patay na sila. Marami silang espiritual na halamang dala sa storage ring nila. Pagkatapos ko kayong patayin na dalawa, hindi ako magdadalawang isip na kunin ang nasa storage ring nila. Hindi ko lang kayang patayin sila mismo dahil pareho kaming miyembro ng sekta. Tumawa si Severin. Ang taas ng kumpiyansa mo. Pero hindi mo ako kayang patayin. Napakunot ang noo ng lalaki. Hindi kaya, haha. Akala ko mas mahina ka kaysa sa babaeng ito dahil nanunood ka lang habang siya ang umaatake. Sa narinig ko, mas mataas lang ng kaunti ang attainment mo kaysa sa kanya. Nagpatuloy siya ng may kumpiyansa. Pero isa akong level 6 warrior emperor. Isa ako sa pinakamalakas sa sekta. Hindi ko pinaniniwalaan na mas malakas ka kaysa sa akin, at hindi ko pinaniniwalaan na kaya mo akong patayin. Tumawa si Severin. Wala na akong masasabi para maniwala ka, pero malalaman mo rin mamaya na totoo ang sinabi ko. Iwinasiwas niya ang kamay, at lumitaw ang isang higanteng sinag ng espiritual na enerhiya na lumipad papunta sa lalaki. Mukha itong totoo at napakatibay. Ano, bagamat normal na atake lang iyon ni Severin, nakaramdam ang lalaki ng panganib at posibleng kamatayan. Nang malapit na ang sinag, mabilis niyang nilabas ang espiritual na enerhiya sa palad at inactivate ang kanyang teknik. Lumabas ang isang higanteng kamay na gawa sa espiritual na enerhiya, ilang ulit na mas mataas kaysa sa kanya. Napanatag siya dahil alam niyang kakayanin ng kanyang teknik na harangin ang normal na atake ni Severin. Ngunit nang maramdaman niya ang bigat ng atake ni Severin, naunawaan niyang hindi magiging pabor sa kanya ang laban. Ang pagnanais niyang patayin si Severin ay imposibleng mangyari. Nagbanggaan ang espiritual na sinag at ang higanteng kamay. Boom! May malakas na pagsabog at nakakasilaw na liwanag. Nabasag ang higanteng kamay at sumabog. Hindi. Nanlaki ang mata ng lalaki. Paano natalo ng normal na atake ang teknik niya? Dito niya nalaman ang napakalaking agwat ng lakas nila. Sa tindi ng lakas, parang antas 7 o 8 na Emperor Warrior ang lakas ni Severin. Imposible ito. Namutla ang kanyang mukha. Na-block ng kanyang kamay ang bahagi ng atake, ngunit may natirang lakas na tumuloy sa kanya. Nabuo agad niya ang isang espiritual na kalasag sa harap niya, ngunit nakaramdam pa rin siya ng labis na takot.
Pagbagsak ng sinag sa espiritual na kalasag, nabasag ito. Tinamaan siya ng natirang lakas ng atake at tumilapon siya ng ilang metro. Bumangga ang katawan niya sa isang puno at doon huminto. May dugo na samampas sa lalamunan niya at niluwa niya iyon, dahilan upang tuluyang mamatla ang mukha. Sir, huwag mo akong patayin. Nakikiusap ako, pakiusap, huwag. Napakahirap ng pinagdaanan ko para marating ang attainment na ito. Maawa ka. Bilang isang level 6 warrior emperor, isa siyang taong tinitingala ng sekta at sinisipsip ng mga tao. Hindi siya ang tipo na luluhod at magmamakaawa ngayon, at nanginginig sa takot. Lumapit si Severin sa lalaki at tiningnan siya mula sa itaas na parang isang nagwagi. Paano mo ako hihilingin na palayain ka? Kung hindi ka nagpakita, baka pinag-isipan ko pa iyon. Pero kabaligtaran ang ginawa mo at sinubukan mo pa kaming patayin. Wala akong maisip na dahilan para palayain ka. Nang marinig iyon, nawalan ng pag-asa ang lalaki. Walang salita ang sapat para ilarawan ang pagsisisi niya. Nagsisi siya sa pagiging sakam, sa pagnanasa sa mga laman ng storage ring ng kasama niya at pati ng storage rings ng mga taong pumatay sa mga kasama niya. Tama nga, hindi sana siya napunta sa ganitong sitwasyon kung hindi siya naging sakam. Kumislap ang kanyang mga mata. Bigla siyang humakbang at tumakbo palayo, naghahanda ng lumipad. Pero huli na, hindi niya kailanman makakalaban si Severin, lalo na't may tama na siya. Mabilis na gumalaw si Severin at biglang lumitaw sa likuran niya. Nababalot ng espiritual na enerhiya ang kamay ni Severin at malakas niyang hinampas ang likuran ng lalaki. Bumagsak ang lalaki mula sa himpapawid at patay na bago pa man bumagsak sa lupa. Samantala, nakolekta na ni Sofia ang mga storage rings mula sa iba. Nang nakita niyang nakahandusay ang lalaki, nilapitan niya ito at kinuha rin ang storage ring nito. Pagkatapos, lumapit siya kay Severin at iniabot ang 4 na storage rings. Buwisit, anong klaseng kamalasan ito na nakakakita tayo ng napakaraming manyak sa isang araw? At lahat pa sila mula sa iisang sekta. Ngumiti si Severin. Hindi ganyan ang tingin ko. Para sa akin, swerte tayo ngayon. Talaga, bakit? Nagulat si Sofia. Ngumiti si Severin. Hindi natin alam kung gaano na sila katagal dito sa gubat. Baka ilang araw na, ibig sabihin marami na silang nakuhang espiritual na halamang gamot. Hindi ba maganda iyon? Ginawa na nila ang trabaho natin. Nagpatuloy siya. Maganda rin na tayo ang pumatay sa kanila. Sa ganitong paraan, hindi na sila makakapanakit ng iba. Tumango si Sofia at ngumiti. Buti na lang ikaw ang nakasalubong nila. Hindi lahat kayang patayin sila, lalo na yung huli. Sa attainment niya, pwede na siyang maging tagapangalaga sa sekta ko. Malamang siya ang pinakamalakas sa gubat na ito, bukod sa iyo. Ngumiti si Severin. Sayang ako ang nakasalubong nila. Haha, tara na. Umalis na tayo dito. Maaamoy ng enchanted beast ang dugo. Hayaan na natin sa kanila ang mga bangkay. Sige, tumango si Sofia. Habang naglalakad sa likod ni Severin, naalala niya ang paghalik nila at kinilig habang nahihiya. Maya-maya, lumingon si Severin. Oh, ano nga palang sinabi mo kanina? First kiss mo iyon. Nahihiyang tumango si Sofia at mahina ang boses ng sumagot. Oo. Ninakaw mo ang first kiss ko nang hindi man lang ako binigyan ng oras na maghanda. Ang bigla-bigla mo. Tumawa si Severin. Paano ka maghahanda? Dapat bang ipaalam ko muna bago kita halikan? Hihingi ako ng permiso, tapos magtakda pa ng petsa at oras kung kailan mangyayari ang halik. Natawa si Sofia. Ano ba yan? Hindi ka mukhang taong marunong magbiro. Nakakalin lang ang itsura mo. Lumapit si Severin kay Sofia at hinawakan ang kamay nito. May seryosong ekspresyon at tono habang nagsabi, Sofia, wala kang kailangang alalahanin. Responsable akong tao, at alam kong mabuti kang babae. Naniniwala ako sa iyo. Sana masabi ko agad kay Itay ang tungkol dito. Matutuwa siya ng sobra. Nagkunot-nuo si Severin. Ang ama mo, kilala niya ako. Sumagot si Sofia, oo. Sinabi ko sa kanya na sinagip mo ako at isa kang 3rd grade na alchemist, kaya impressed siya sa iyo. Siya ang nag-encourage sa akin na habulin ka nang sinabi kong gusto kita pero nahihiya akong lumapit sa iyo. Tumawa si Severin. Maganda yan.
Akala ko hindi niya tayo papayagan dahil hindi ako miyembro ng sekta ninyo. Hindi papayag. Para kay Sofia, imposibleng mangyari yon. Inirapan niya si Severin. Napakatalino mo, guwapo, mataas ang attainment, at third grade alchemist. Walang dahilan para ayawan ka ni Itay. Sinabi pa nga niya na samantalahin ko ang oportunidad. Sigurado raw siyang magiging masaya ako kasama ka. Tumawa si Severin. Napakatalinong tao niya. Nagpatuloy silang maglakad. Makalipas ang halos 1 oras, unti-unting dumidilim ang langit. May nakikita ka bang kuweba? Gabi na. Delikado ang gubat kapag gabi. Mahihirapan tayong makakita, pero hindi ang enchanted beasts, sabi ni Sofia habang tumitingin sa langit, halatang nag-aalala. Sa unahan, puro hamog lang ang nakikita nila. Limitado ang paningin. Nag-aalala si Sofia para sa kaligtasan nila kung hindi sila makakahanap ng matutuluyan. Ngumiti si Severin. Huhulihin ko yung wild hair doon. Ipapakita ko sa iyo ang galing ko sa pagluluto pagkatapos makahanap ng panggatong. Hindi ba nagdududa ka sa cooking skills ko? Ito ang pagkakataon para makita mo. Nagniningning ang mata ni Sofia. Talaga, pero ang cute ng wild hair, pwede bang iba na lang ang kainin? Napangiti ng mapait si Severin. Sigurado ka, malambot ang karne nun. Bilang mandirigma, hindi ka dapat masyadong maawa sa wild hair. Fine, kumain na tayo ng wild hair. Ngumiti si Sofia. Simula nang tanggapin siya ni Severin at halikan, napakaganda ng mood niya. Magkasama nilang nahuli ang wild hair at nagtipon ng panggatong. Pagkatapos, hinanap nila ang nakatagong kuweba. Itong kuweba ay tago. Dito na tayo matutulog ngayong gabi, sabi ni Severin. Tumango si Sofia. 8 ang nahanap nating espiritual na halamang gamot ngayon. Mas mataas ang antas ng halamang gamot habang mas lumalalim tayo sa gubat. At mas dumarami rin. Excited na ako sa makukuha natin bukas. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1435. Ngumiti si Severin kay Sofia. Hindi pa doon magtatapos ang makukuha natin. Naalala mo ba ang mga storage rings na nakuha natin mula sa mga taong iyon? Iyon ang tunay na premyo ngayong araw. Oo nga, nakalimutan ko na iyon. Bakit hindi natin tingnan ngayon? Excited akong malaman kung ano ang laman ng mga iyon, sabi ni Sofia habang kumikislap ang mga mata. Abala noon si Severin sa pag-ihaw ng karne ng wild hair. Kunin mo, ihiwalay mo ang mga espiritual na halamang gamot at ekategorya ayon sa grade. Ganoon din sa mga armas, techniques, at iba pang gamit. Ikaw na bahala sa mga nasamsam natin, at ako naman sa hapunan natin. Agad niyang iwinasiwas ang kamay at lumipad ang 4 na storage rings, huminto mismo sa harap ni Sofia. Ngumiti si Sofia. Ayos, hindi na ako tatanggi dahil pinagkatiwala mo ito sa akin. Ngumiti si Severin. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Magiging babae kita. Siyempre, nagtitiwala ako sa iyo. At saka, kung ano ang akin ay sa iyo, at kung ano ang sa iyo ay sa akin. Kailangan pa ba nating bigyang pansin ang mga maliliit na bagay na iyon? Tinamaan ang puso ni Sofia sa matatamis na salitang iyon. Namula ang pisngi niya. Sino ang sinasabihan mong babae mo? Naging girlfriend mo lang ako, hindi ibig sabihin na babae mo na ako. Ngumiti si Severin. Haha, ibig mong sabihin, para maging babae kita, kailangan muna nating matulog na magkasama. Mukhang kailangan ko pang pagbutihin para maabot ang goal na iyon. Tama na, nakakahiya ka. Sa isang iglap, namula ng husto ang mukha ni Sofia. Hindi niya akalain kaya ni Severin na magsabi ng ganoong nakakahiya sa harap niya. Ngunit iba sana ang reaksyon niya kung ibang lalaki ang nagsabi noon. Malamang kadiri ang mararamdaman niya at baka pinatay pa niya ang lalaki. Ngunit dahil si Severin ang nagsabi, nagkaroon siya ng matamis na pakiramdam. At malinaw na ramdam niya na may nararamdaman din si Severin para sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Severin. Subukan mong makisundo kina Dayan at Sheila. Naniniwala akong madali kang magselos at mahilig magdulot ng tensyon sa pagitan ng mga tao. Ngumiti si Sofia. Huwag ka mag-alala, wala akong balak gawin iyon.
Hindi mo ba nakita kung gaano kami kasundo? Halos naging best friends na kami. Haha, ayos, sabi ni Severin habang tumatawa. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Ibinuka niya ang kamay at kinuha ang mga secret spices na inihanda niya upang iwisik sa karne ng wild hare. Wow! Sobrang manyak ng mga lalaking iyon kanina pero ang dami nilang espiritual na halamang gamot sa special rings nila. Tansya ko higit sa 100 piraso. Pero kakaunti ang mga training technique books at combat technique books. At mababa ang level ng mga iyon, sabi ni Sofia habang iniisa-isa ang nakuha nila. Napatingin si Severin at nagulat din. Hindi masama. Nakikita kong may 20 mahigit na 3rd grade at 4th grade spiritual herbs. Oh, 4th grade medium rank spiritual herb. Haha, hindi masama, hindi masama. Ang gandang regalo nito mula sa kanila. May halong emosyon si Sofia. Iyan ay dahil mataas ang attainment mo. Katapusan na natin kung mas mataas ang attainment nila kaysa sa atin. Pagkatapos may kategorya ang lahat, lumapit si Sofia, umupo sa tabi ng bonfire, tinatitigan ang karneng iniilawan ng apoy, at napalunok. Ang bango, sana kasing sarap ng amoy ang lasa. Ngumiti si Severin, huwag kang mag-alala. Mas masarap ito ng 10 beses kaysa sa nakain natin noon. Masarap na iyon, pero ito, garantisadong mas masarap. Inirapan siya ni Sofia, sige, puro kasatsat. Bigla niyang naalala ang isang bagay. Buwisit, talo ako, may pastahan tayo. Matatandaan mo bang papayagan kitang halikan ako kung mas masarap ang luto mo? Pero nahalikan mo na ako kahit hindi ko pa natitikman ang karne. Napangiti si Severin sa subtle humor ni Sofia. Nagulat siya na ganito rin palang klaseng tao si Sofia. Maya-maya, naluto na ang karne. Sa buong oras na iyon, hindi naalis ang tingin ni Sofia sa karne, puno ng pag-asa ang mga mata. Sige, tikman mo. Pero dahan-dahan, mainit pa. Kumuha si Severin ng kutsilyo at hiniwa ang karne para ibigay kay Sofia. Hinipan ni Sofia ng 2 beses bago isubo. Oh my God! Ang sarap nito. Malutong ang labas pero sobrang lambot ng loob. Ang perfect ng texture. Hindi na siya nakapagpigil at tuloy-tuloy na kumain. Grabe, ang sarap. Bilang anak ng pinuno ng sekta, sanay si Sofia sa masasarap na pagkain. Lagi siyang pinalaki na kumain ng maayos, nakaayos ang posture, dahan daw ang ngumunguya. Ngunit ngayon, wala na siyang pakialam. Kumain siya na parang ilang araw na hindi kumain. May langis pa sa labi niya at hindi niya man lang pinupunasan. Ang sarap. Bakit hindi ka kumakain? Napansin ni Sofia na hindi pa kumakain si Severin. Nakatitig lang ito habang pinapanood siyang kumain. Doon niya na-realize kung paano siya kumilos at napahiya. Pasensya na, hindi ako ganyan kumain. Pero sobrang sarap nito kaya hindi ko mapigil ang sarili ko. Ngumiti si Severin. Marami na akong nakain na ganito kaya hindi na ako kasing excited mo. At masaya akong makita kung gaano mo ito kagusto. Doon lalo pang nahulog ang loob ni Sofia kay Severin. Nahihiya na siya na halos hindi makatingin kay Severin. Kumain ka rin. Nahihiya na akong kumain ng ako lang. Saka pa lamang nagsimula kumain si Severin at naghiwa pa ng karne. Oh, nakalimutan ko ang spiritual alcohol. Pagkalipas ng kaunting pagkain, na-realize ni Severin na nakalimutan niya ito. Agad niyang kinuha ang 2 bote at iniabot ang isa kay Sofia. Ang ganda ng kombinasyon. Masarap na pagkain at masarap na alak, sabi ni Sofia habang uminom ng malaking lagok. Sobrang busog ako. Hindi na ako makakain pa. Pakiramdam ko sa sabog na ang tiyan ko kung kumain pa ako. Makaraan ang ilang sandali, hinimas-himas ni Sofia ang tiyan niya at ramdam niyang puno na siya. Saka lamang niya naalala na panasan ang mantika sa kanyang bibig gamit ang pirasong tissue. Huwag kang mag-alala, marami ka pang pagkakataong kumain yan sa susunod, sabi ni Severin dahil alam niyang gusto pa sanang kumain ni Sofia. Dali-daling kinuha ni Sofia ang pagkakataon. Tandaan mo ang pangako mo sa akin. Lagi mong lulutuin yan para sa akin tuwing magkakakrave ako. Tinukso naman siya ni Severin. Hindi ba ikaw ang nagsabi na huwag kong patayin ang wild hare kasi cute ito? Pero kanina, wala ka namang problema sa pagkain nito. Nahihiya, pinagdikit ni Sofia ang mga labi. Hindi ko alam na ganito kasarap ang lasa.
Isipin mo, kapag enchanted beast ang niluluto, madalas sobrang laki ng katawan kaya hirap tayong ubusin. Pero itong wild hare, kaunti lang ang laki nito kumpara sa normal na kuneho at sakto lang para sa isang kainan. Habang nagsasalita si Sofia, napatingin si Severin sa labas at nang matapos siyang magsalita, sinabi niya, "Sofia, maaga pa. Gusto mo ba?" Napatigil si Sofia, biglang bumilis ang tibok ng puso niya dahil kinabahan siya. Hindi niya inasahan na gugustuhin ni Severin na matulog sila agad. Kahit nakatago ang kuweba, hindi pa siya handa. Ngayon lang sila nagkumpirma ng feelings nilang dalawa, at kalahating araw pa lang ang nakakalipas simula nang naging sila. Hindi niya akalain na ganoon kaagresibo si Severin. Ganito ba talaga kagusto ng lalaki ang ganitong bagay? Bulong niya sa isip. Tinitigan niya si Severin at kinagat ang labi. Hindi ba masyadong mabilis? Hindi pa ako handa. Medyo nahirapan si Severin magsabi ng direkta. Nag-isip siya ng mas banayad na paraan. Ang ibig kong sabihin, nakita ko na ang katawan mo kaninang hapon. Iniisip ko na tulungan kang buksan ang iyong third eye dahil gusto mo talagang matutunan ang mind's eye. Napahinto si Sofia, mali pala ang iniisip niya. Diyos ko, ano kaya ang iisipin niya kung nalaman niyang iba ang iniisip ko kanina? Napahawak siya sa noo. Ngumiti siya, sige, gawin natin ngayong gabi. Medyo tago nga ang kuweba, pero natatakot pa rin ako baka biglang may pumasok na tao o enchanted beast. Kung enchanted beast, ayos lang. Pero kung tao, nakakahiya. Nagbigay ng solusyon si Severin. Huwag kang mag-alala, magse-set up ako ng perimeter gamit ang telekinesis ko. Kapag may tao o enchanted beast na papalapit, agad kong malalaman at magkakaroon ka ng oras para magsuot ng damit. Nagpatuloy siya. Hindi rin ito magtatagal. Ilang minuto lang tapos na. Hindi naman siguro tayo suswertihin sa kamalasan, di ba? Ilang minuto lang. Sige, payag ako, sagot ni Sofia. Sa kabilang bahagi ng kuweba, may tuyong damo na nakalatag na para bang may nakatira roon dati. Nilapitan niyo ni Sofia, habang mabilis ang tibok ng puso. Pagkaraan ng ilang segundo na pag-aalinlangan, tinanggap niya na balang araw matutulog din siya kasama si Severin at magiging babae nito. Dahan-dahan niyang hinubad ang suot na damit at maingat na inilatag sa tuyong damo bago siya humiga. Nang matapos, tumingin si Sofia kay Severin upang makita kung ano ang ginagawa nito. Nagulat siya nang makitang pinagmamasdan siya nito. Ang paraan ng pagtingin ni Severin ay nagpainit sa kanyang katawan, para bang may apoy sa mga mata nito na nagpapainit sa buong pagkatao niya. Nagustuhan mo ba ang nakikita mo? Pumikit siya sandali at nag-roll eyes, pilit na nagpapakalma. Ngunit halatang namumula ang kanyang pisngi. Siyempre, tingin mo ba tititigan ko ng ganito kung hindi ko gusto? Sagot ni Severin. Lumapit si Severin at umupo sa tabi niya. Ibinukas niya ang maliit na kahon at puno iyon ng pilak na karayom. Huwag kang mag-alala, hindi ito masakit. Sa katunayan, sobrang sarap ng pakiramdam kapag tinanggal ko ang karayom. Baka mapaungol ka pa, paliwanag niya ng kalmado. Sa totoo lang, sabik na sabik siya sa mangyayari. Hindi ako gagawa nun. Pumikit si Sofia at itinungo ang ulo. Biglang naging seryoso si Severin sa ginagawa niya. Isa-isa niyang itinusok ang mga karayom sa malambot na balat ni Sofia at pinihit ng banayad. Nang bunutin ang unang karayom, damaloy ang kakaibang sarap na tila may dumapong kuryente sa katawan niya. Hindi niya napigilan ang pag-ungol at panginginig. Gaya ng sinabi ni Severin, napasigaw siya dahil sa sobrang sarap. Napakunot ang noo ni Sofia at nahiya. Buong akala niya makokontrol niya ang sarili, ngunit napakatindi pala ng sensasyon. Ngumiti si Severin, hindi na nagulat. Huwag mong pigilan. Hindi nakakahiya. Huwag mong labanan ang pakiramdam. Pareho lang ang naramdaman ni Dayan at Sheila. Mas mahihirapan ka kung pipigilan mo. Hindi alam ni Sofia ang isasagot. Saktong binunot ni Severin ang pangalawang karayom. Hanggang sa matanggal niya ang lahat ng karayom, namumula ang pisngi ni Sofia dahil sa hiya. Agad siyang tumayo at sinuot ang damit. Kinabahan talaga ako. Akala ko pipilitin mo ako, sabi ni Sofia. Medyo natawa si Severin at napailing. Hindi ako hayop. Marunong akong magkontrol ng sarili. Hindi ko gagawin ang isang bagay nang wala kang pahintulot. Ngunit ngumisi siya.
Pero kung gusto mo, hindi ako tatanggi. Pagkatapos ay inalis niya ang telekinesis. Magpahinga ka. Ito ang manual sa pag-aaral ng Mind's Eye. Aralin mo. Pagkatapos niyang ipunan ng mga karayom, kinuha niya ang isang aklat at iniabot kay Sofia. Masayang sinalo ni Sofia. Yes, matututo na ako ng Mind's Eye. Biglang may taong mabilis na pumasok sa kuweba nang walang babala. Nang biglang may sumugod papasok, agad na nag-alerto sina Severin at Sofia at tumingin sa pumasok. Nagulat din ang babae nang makita na may tao sa loob ng kuweba. Nang makita ni Severin ang dumating, pinagmasdan niya ito. Isang magandang dalaga, mukhang nasa maagang 20s ang edad. May bahid ng dugo sa gilid ng kanyang bibig at halatang takot na takot. Mina Carney ang pangalan niya. Nagmadali itong makiusap. Pasensya na, pero maaari ba kayong manahimik at hayaan ninyo muna akong magtago dito? May mga humahabol sa akin. Kapag nakita nila ako, patay ako. Pakiusap, hayaang manatili muna ako rito. Tumingin si Sofia kay Severin at napansin niyang wala namang balak si Severin na tumanggi, kaya siya ang sumagot. Sige. Laking ginhawa ni Mina ngunit nanatili ang takot sa mga mata habang nakatingin sa bungad ng kuweba. Kumuha siya ng healing pill at agad itong ininom. Buwisit, nasaan siya? Siguradong nandito siya sa paligid. Humanap pa kayo. Pumunta tayo sa magkaibang direksyon at napalibutan na natin siya. Paano siyang biglang nawala? May narinig silang sigaw ng lalaki mula sa labas. Sila ang naghahanap kay Mina. Haha, grabe ang katawan ng babaeng iyon. Hindi araw-araw nakakakita tayo ng ganoong kagandang babae. Hindi natin dapat palampasin ang pagkakataon. Isa pang lalaki ang sumagot. Buwisit, 2 linggo na akong walang babae. Tapos biglang may ganito kaganda. Nagkatinginan sina Sofia at Severin at mapait na ngumiti. Mukhang napunta sa kamay ng mga manyak ang babaeng ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Severin, Sofia, sigurado akong maraming spiritual herbs ang mga iyon. Matagal na silang nasa gubat. Nagliwanag ang mga mata ni Sofia. Iyon ba ang iniisip ko? Tumango si Severin at lumakad papunta sa bungad ng kuweba. Habang nakatingin sa kanya nang nagulat si Mina, sinabi ni Severin. Hoy, ang babaeng hinahanap ninyo ay nandito. Buwisit ka, paano mo nagawa yun? Hindi ba't nangako kang tutulungan mo ako? Sigaw ni Mina. Halos mawalan siya ng malay sa sobrang galit. Hindi niya inasahan na ipagbibili siya ng 2 taong ito. Hoy, may kuweba doon. Nagtatago siya doon. Nang marinig ng mga lalaki ang sigaw ni Severin, nakita nila ang kuweba at nagsitakbuhan papunta roon. Ang leader nila, si Gilbert, na may maayos na gupit na balbas. Kumaway siya sa grupo at pinasunod sila papasok. Ayun, nandito pala siya. Salamat ha. Kung hindi dahil sayo, hindi namin siya makikita, sabi ni Gilbert habang nakangisi ng masama. Nagliwanag ang mga mata niya nang makita si Mina. Buwisit ka, nangako kang patatagwin ako dito, tapos ibinenta mo pala ako. Nasa sulok si Mina, at puno ng takot at galit, at gustong-gusto niyang lunukan si Severin ng buo dahil sa ginawa nito. Kabanata 1440. Pinapanto ko sila pero hindi kita ipinagkanulo. Nagtatago ka pa rin dito, sagot ni Severin habang nagkibit balikat. Halos hindi makapaniwala si Mina na kaya niyang magsinungaling ng ganoon. Gilbert, tingnan mo, mas maganda pa yung isa kaysa sa hinahabol natin. Biglang nakita ng isa ang kagandahan ni Sofia. Sinagot siya ng kasama, haha, mahal tayo ng langit, 2 agad. Kita sa kilos nila ang masamang intensyon. Nabighani sila sa ganda ni Sofia at plano rin nilang saktan siya. Napangisi si Mina, ayan ang karma mo. Akala mo ba pasasalamatan ka nila? Ngayon pati ang babaeng kasama mo na damay. Hinaplos ni Gilbert ang balbas habang nag-iisip at pinagmasdan si Sofia. Napagtanto niyang mas maganda talaga si Sofia kaysa kay Mina. Hoy, bata, pagbibigyan kita. Hindi ka namin papatayin kasama ang babae mo dahil sinabi mo kung saan kami pupunta. Lumabas ka at maghintay doon. Pagkatapos namin, makakaalis kayo ng buhay. Maging grateful ka. Tama, hindi pa kami naging ganito kabait dati, tawa ng isang matabang lalaki. Para sa kanila, wala nang takas sina Severin, Sofia, at Mina. Biglang nagsalita si Severin.
Mga tanga, hindi nyo alam kung bakit ko kayo pinapasok dito. Sigurado akong marami kayong spiritual herbs sa storage rings ninyo, ang tagal na ninyong naglibot sa gubat. Ano ang ibig mong sabihin? Papatayin mo ba kami? Biglang nagbago ang mukha ng matabang lalaki. Hindi yata marunong magpasalamat ang batang ito. Patayin na natin, mungkahi ng isa. Akala ko ba ipinagbili mo ako nang sinabi mong nandito ako? Gulat na tanong ni Mina. Lumapit si Sofia kay Mina at ngumiti. Hi! Ano ang pangalan mo? Huwag kang mag-alala. Hindi kami masama. Sila ang masama. Naisip namin na siguradong marami silang spiritual herbs kaya plano naming kunin. Nagulat si Mina. Sorry sa maling akala. Ako si Mina Carney, Level 2 Warrior Emperor. Ang may balbas ang pinakamalakas, Level 4 Warrior Emperor. Kaya ba ninyo sila? Ngumiti si Severin. Hindi na sumagot at umatake na agad. Ilang segundo lang, patay na ang lahat ng kalaban. Ano ngayon ang masasabi mo? Ngumiti si Severin. Binigyan ka na namin ng lugar para magtago pero inisip mong ipapahamak ka namin. Nakakadismaya, nahihiya, yumuko si Mina. Pasensya na kasi hindi mo sinabi ang plano bago mo sila tinawag. Akala ko talaga isusubo mo ako sa kanila. Tumawa si Sofia, ginawa niya yun para mahayla sila papasok. Isa siya sa mga Saint Warrior. Wala ang mga yun kumpara sa kanya.